When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go now. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Whoa, now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out like an echo, echo in my When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out, breaking out. Hey, your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In my Awit 84, 1-4. Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Yahweh. Nasasabik ang likod mo na sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao ay umaawit na may lugod.
Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Panginoon, sa templo mo, mga maya ay nagpupugad. Maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Yahweh, Hari namin at Diyos na walang hanggan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan.
know
Let us come to the Lord in prayer. Father God, thank you once again for your love and grace that sustains us dito po sa nakalipas na isang linggo ng aming pong buhay. Napakarami po mga challenges, napakarami po mga pinagdaanan, pero salamat nga po Panginoon, sapagkat dahil nga lamang po sa iyong habag at biyaya, kung bakit po kami nagtatagumpay na mapaglabanan po Panginoon ang lahat ng mga dumaraan po sa aming pong buhay. Lord, salamat sapagkat ikaw nga po yung Diyos na tapat po sa aming mga pangangailangan. Ikaw rin po yung Diyos na nagbigay po ng protection sa amin, laban po sa lahat ng mga anumang mga sakit, karamdaman, maging ito man po Panginoon ay karamdamang espiritual o karamdamang pampisikal. Ikaw po Panginoon yung pong nagbigay po sa amin ng healing. Lord, salamat po maging sa iyo pong patuloy na provision at protection sa lahat po ng aming pong mga ginagawa at mga pangangailangan. Salamat po Panginoon sapagkat ang iyo pong biyaya ay sapat sa aming pong mga pangangailangan sa araw-araw. Lord, patuloy po namin kinikilala ang iyo pong mga bagay na gagawin pa sa aming buhay, Panginoon. We declare that you are the author of our life. Gayon din po, Panginoon, ng lahat ng aming pong ginagawa. Kaya nararapat lamang po, O Diyos, na ibalik po namin sa pinakamataas na antas ng pasasalamat. Lord, muli, samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyo pong salita dito po sa Aklat ng Galacia. Nawa po Panginoon ay kung paano niyo po kami ginabayan sa nakalipas po na ilang Sunday na po Panginoon dito po sa aming journey dito po sa Book of Galatians ay ganun niyo po kami samahan po Panginoon sa araw na ito as we study the fourth part Panginoon ng serye patungkol nga po rito sa liham ni Apostol Pablo sa mga churches doon po sa rehiyon ng Galacia. Nawa nga po Panginoon ay patuloy po naming makita yung pong mga nais niyo po Panginoon na ipabatid sa amin mula po sa mga talatang amin pong bibigyan pansin ngayong umagang ito. Lord, salamat po at amin po ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Nakatanggap na po ba kayo ng pangako mula sa ibang tao na hindi naman dito binibigyan ng katuparan? Yung pong fulfillment ng promises, hindi po natin natatanggap. Yung bang tipo na hindi ka tiyak kung ang pangako na iyon ay mananatili lamang na nakapako. Sabi nga po sa isang kasabihan, promises are made to be broken. Maaring ito po ay half-truth sa ating mga tao, yung pong mangangako pero ito po ay sisirain. Ito po ay half-truth na nangyayari po sa atin bilang mga tao. Ngunit kung ang Diyos po ang ating pag-uusapan, ito po ay walang katotohanan sa Kanya. Kung tayo po mga tao ay madaling bumali sa ating mga pangako, tandaan po natin na ang Diyos kailanman ay hindi bumabali, hindi po nagbabago sa kanya pong mga pangako. Kung ano po ang kanya sinabi, kanya po itong tinutupad. Kung papansinin po natin ang Galatians chapter 3 verses 15 to 26 sa Magandang Balita, Biblia, ito po ay meron pong heading na ang kautusan at ang pangako. But today, bigyan po natin ito ng subtitle na pananampalatayang nakasandig sa pangakong tiyak. Pananampalatayang nakasandig sa pangakong tiyak. Mula pa lamang po sa chapter 1 ng Galatia ay maliwanag na po nating nakita na ang pagtanggap sa atin ng Diyos ay naging posible lamang sa pamamagitan ng ating pananalig sa Panginoong Jesucristo. Wala na pong iba. By grace alone na doon po. Pinanghawakan po natin na ang ating pong eternal security ay dahil po sa ating paniniwala sa ating pong pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. At ang pangakong ito ay binitawan po ng Diyos sa atin po na mga mananampalataya at ito pong pangakong ito ay nananatili at hindi po ito nagbabago kailanman. Pag-isipan po natin, kung nananatili po ang pangako ng Diyos kay Abraham
bakit kailangan pa po niya magbigay ng kautusan sa mga Israelita? Again, kung nananatili naman yung pangako ng Diyos kay Abraham, bakit kinakailangan pa po niya magbigay ng kautusan sa mga Israelita? Pangalawa po, na dapat po natin pag-isipan, sumira ba ang Diyos sa kanyang pangako kay Abraham nung makita niya na ito ay lumalakad na may katapatan sa kanyang pananampalataya? Nagdalawang isip po ba ang Diyos sa kanyang pangako kay Abraham na kaya para bang nagbigay pa siya ng kondisyones upang tuparin ang pangakong ito? Ano kaya ang tunay na kadahilanan kung bakit makalipas ang ilang henerasyon mula po nang ibinigay ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham ay ibinigay pa po niya ang kautusan? Sa pagpapatuloy po ng ating serye sa pag-aaral natin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galasya, ang mga talatang ating pag-uusapan sa araw na ito ay nagpapakita ng tatlong kadahilanan, 3 reasons, kung bakit ibinigay ng Diyos ang kautusan sa kabila ng kanya pong nauna ng pangako kay Abraham. Na ang layunin po ay makapagbigay sa atin ng panatag na pagtitiwala sa Diyos at kumpiyansa sa pagtanggap sa magandang planong inilaan na niya para sa atin. Pananampalatayang nakasandig sa pangakong tiyak. Una po, ibinigay po ng Diyos ang kautusan sapagkat ito ay pagpapatibay ng naunan niyang pangako. Ano po ba ang sinasabi sa talatang 15? Basahin po natin. Galasya, Kabanatang 3, talatang 15. Mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa. Kapag nalagdaan na ang sangkasunduan, hindi na ito mapapawalang kabuluhan ni numan. Hindi rin ito maaaring dagdagan. Mula po noon hanggang ngayon, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa iisang tipan. Kaya naman, hindi po niya ito babaguhin. Hindi niya po ito kailanman papalitan. At hindi rin po ito mababago ng sinumang tao. Malinaw po itong makikita sa tipan o covenant na pinagtibay niya kay Abraham. Nangako po ang Diyos kay Abraham ng ano pong pangako? Na siya po ay pagpapalain upang siya po ay maging pagpapala para sa maraming bansa. Ito po ay ating makikita sa aklat ng Genesis, Kabanata 12. Na sa kanya pong mga anak na ipagkakaloob po sa kanya, ay magmumula ang pagpapalang galing sa Diyos para sa mga bansa. Ito po ay tinatawag na covenant. Ang isa pong covenant ay maaari pong ihalin tulad sa isa pong kasal o isang kontrata. Ngunit sa Lumang Tipan o sa Old Testament po, kapag sinabi pong covenant, ito ay isang pangako na binibitawan ng isang hari sa kanya pong mga nasasakupan. Ang hari po ang siya pong nagdidikta o may control po ng mga terms and conditions sa isa pong covenant. Hindi po ito katulad ng kontrata sa kasalukuyan po nating panahon na dalawang partido po, 2 parties po ang nag-uusap at nagsasagawa po ng negosasyon. Kaya po meron pong first party and second party. Sila po yung nagsasagawa po ng mga terms and condition. Doon po sa aklat ng Genesis, hindi po natin mababasa na tinanong po ng Diyos si Abraham kung siya po ay mayroong mungkahi o suhestyon upang isagawa po yung covenant. Isa po itong magandang paalala sa atin na dahil nga po ang Diyos ay ating hari at manglilikha, dapat lamang po naman talaga na siya po ang laging nasusunod sa ating pong buhay. Siya po yung nagdidikta dapat ng lahat. Hindi po tayo ang nagdidikta sa Diyos. Ang covenant din po ay maaari din pong ihalin tulad sa isa pong last will and testament. Ito po ay yung isang kasulatan na nagpapatunay na ililipat po, itatransfer yung pong pagmamayari
at kayamanan ng isang tao. Ito po ay maaari po niyang ipasa sa kanya pong mga anak o sa ibang tao kapag siya po ay namatay na. O minsan kahit buhay pa, ito po ay kanya na po ipinapasa. Wala rin sinuman pong maaring bumago nito, maliban sa taong lumagda o nag-affix ng kanya pong signature doon po sa kontrata o doon po sa last will and testament. Dito po, sa talatang atin pong binibigyan pansin sa paghahambing na ito ang hindi mababago, hindi mapapalitan, hindi madadagdagan, hindi mababawasan, at hindi kailanman masisirang pangako ng Diyos. Kung tayo nga pong mga tao, kapag may kasunduang legal o kontrata na niligdaan na, ay maituturing po natin na ito po ay isa na pong binding document. Lalo na po kung ito po ay notaryado ng isa pong notary public. Ito po ay nagiging legal document at hindi po ito basta-basta mababago. Paano pa kaya ang Diyos kung siya po ang nagsagawa ng covenant? Kung may kontrata ka kaya sa isang tao at nagkasundo na tatapusin ng isa pong housing project, sa loob lamang po ng 3 buwan, pwede mo ba itong basta itigil na lamang? O kaya ay paabutin po ito ng 1 taon o 2 taon bago mo ito tapusin? Tiyak niyan, padedemanda ka ng breach of contract. Paano pa po kaya ang Diyos na hindi naman po pabago-bago ang isip ng kapag kanya pong sinabi, ay tiyak naman po na kanyang gagawin. Yan naman po talaga ang karakter po ng Diyos, di ba? Yun po yung isa sa napakalaking pagkakaiba ng Diyos sa ating po mga tao. Ayon nga po sa Psalms 110 verse 4, "The Lord has made a promise that will never be broken." At doon naman po sa Book of Numbers chapter 23 verse 19, ang sabi po sa Tagalog, "Ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao, anumang sabihin niya ay kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito ay kanyang tutuparin." Pangalawa po, ibinigay ng Diyos ang kautusan sapagkat ito ay bahagi ng katuparan ng kanyang pangako. Again, ito ay bahagi ng katuparan ng kanyang pangako. Basahin po natin ang sinasabi sa mga talatang 16 hanggang 18. Galatia, Kabanatang 3, mga talatang 16 hanggang 18. Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling, hindi sinasabi at sa kanyang mga supling na ang tinutukoy ay marami kundi at sa iyong supling na iisa ang tinutukoy at ito'y si Kristo. Ito ang ibig kong sabihin, pinagtibay ng Diyos ang kanyang kasunduan at pinangako niyang tutuparin ito. Ang kasunduang iyon ay hindi mapapawalang saysay ng kautusan na dumating pagkaraan ng 430 taon. Ni hindi rin mapapawalang saysay ng kautosang ito ang mga pangako ng Diyos. Kung ang pamana ay pinagkakaloob dahil sa kautusan, hindi na ito dahil sa pangako. Ngunit ang pamana ay binigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang pangako. Hindi maaaring magbago ang pangako ng Diyos sapagkat simula pa lamang ay ito na ang kanyang estratehiya o kapamaraanan na ang Panginoong Yesus, the second person of God in the Trinity, ang magiging katuparan, ang magiging fulfillment ng lahat ng kanyang mga pangako. Noong panahon na dumating ang kautusan sa panahon po ni Moses, hindi pa naman po talaga natutupad ang pangako ng Diyos kay Abraham. Wala pa po fulfillment yung pong pangako na iyon. Sinabi nga po sa Hebrews chapter 11 verse 39 to 40 na namatay na po si Abraham na hindi po natanggap ang pangako. Bakit nga po kaya gano'n Dahil nga po ang katuparan nito ay ang ating Panginoong Yesus. Yung pong ganap na fulfillment po nito ay ang Panginoong Yesus. Nakita man po ni Abraham yung kanyang mga anak, pero yung pong ganap na fulfillment po ng kanyang pangako kay Abraham, ang ganap po na katuparan dito.
ay ang mismong Panginoong Jesucristo. Yes mga kapatid, iisa lang naman po talaga ang katuparan sa pangako ng Diyos. At ito, again, ay ang Panginoong Jesus. The bad news po, masamang balita, ay hindi po lahat ng tao ay recipient ng pangako ng Diyos. Ito po ay para lamang sa lahat ng mga nananalig sa ginawa po ng Panginoong Jesucristo doon po sa krus ng Kalbaryo. Yet, the good news, ang magandang balita po, ay hindi pa huli ang lahat. Kung hindi ka paganap na nagtitiwala sa ginawa po ni Lord para sa iyo, na Kanya pong tinupad ang kautusan para sa iyo, mayroon pa pong pagkakataon. Sabi nga po sa Matthew chapter 5 verse 17, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. So, maganda po na alalahanin po natin mga kapatid, na fulfilled po. Nagkaroon po ng fulfillment yung pong pangako yun sa pagparito po ng Panginoong Jesucristo at naging recipient po tayo ng pong blessings ng pangako na yon because of our authentic relationship with our Lord Jesus Christ. Kaibigan, sa pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus, tinupad na ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham. Mga pangakong dumadaloy hanggang sa atin sa ngayon. Kaibigan, ikaw ba ay kaisa na sa pagpapalang nakakawing sa Panginoong Hesus? Pinangahawakan mo na ba ang kanyang ginawa doon sa krus para sa iyo? Kaibigan, ito ang panahon para tiyakin mong ikaw nga ay kabilang na sa mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo. Pangatlo, ibinigay ng Diyos ang kautusan sapagkat ito ang kapamaraanan upang masigit nating maunawaan ang kahulugan ng salitang kasalanan. Basahin po natin ang mga talatang 19 hanggang 26. Galatia, Kabanatang 3, talatang 11 hanggang 26. Kung ganoon, bakit pa ibinigay ang kautusan? Ibinigay ito upang may pakita kung ano ang paglabag. Bago dumating ang anak na pinangakuan, ibinigay ang kautosang ito sa pamamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan. Ngunit hindi kailangan ng tagapamagitan kung isang panig lamang ang gumagawa ng kasunduan. At ang Diyos ay isa. Ang ibig sabihin nito ay sumasalungat ang kautusan sa mga pangako ng Diyos, hinding-hindi. Kung nakapagbibigay buhay sana ang kautusan, ang tao ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya rito. Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. Kaya't ang pinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo na ibibigay sa lahat ng sumampalataya. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo ay kinulong ng kautusan hanggang sa ang pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag. Kaya't ang kautusan ang naging tagapangalaga natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong sumasampalataya na tayo kay Kristo, wala na tayo sa pangangalaga ng kautusan. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Sa pamamagitan po ng kautusan, nagiging malinaw sa lahat kung ano talaga ang kasalanan. Basically po, ay alam naman po natin kung ano ang ibig sabihin o ano ang meaning ng kasalanan. Ito po ay anumang mga bagay na ating pong nagagawa na paglabag sa harapan po ng ating Diyos.
At ang kasalanan po ay maituturing po na isa pong rebellion sa harapan ng ating Diyos. At lagi ko rin naman po sinasabi, mga kapatid, di ho ba, na malaking kasalanan o maliit na kasalanan, ito po ay kasalanan. Ito po ay pawang mga act of rebellion sa harapan ng ating Diyos. Ang kautusan po ay ibinigay ng Diyos hindi po upang tugunan at tapatan ang kasalanan na katulad po ng mga batas ng isang bansa na ang layunin po ay mabawasan ang krimen, na kung meron pong mga nakatapat na parusa sa bawat pagkakamaling iyong nagagawa, ay ikaw ay mabibigyan ng penalty. Pwede kang magmulta o kaya naman ay pwede kang makulong. Ngunit sa buong kasaysayan po, sa mampanig ng mundo, ano po ang ating makikita? Makikita po natin ang ebidensya na kahit pa alam na ng mga tao ang kautusan ng Diyos, ay lalo pa rin pong nag-escalate o tumaas ang antas ng pagkakasala ng mga tao. Di ba? Ano nga po ba yung unang kasalanan ng tao? Ng ating pong mga ninunong si Eva at si Adan. Ito po ay simpleng disobedience, pero ang sumunod po, murder. At patuloy po na nag-escalate ang uri ng kasalanan. Even today po, kahit ang mga tao po ay aware kung ano po ang kasalanan, pero makikita pa rin po natin na marami pa rin po ang gumagawa ng mga tinatawag po natin ng mga karumal-dumal na mga krimen. Again, mula po noong magkasala sina Adan at Eva, naroon na po ang paglabag sa kalooban ng Diyos. Ngunit ibinigay po ang utos o ang kautusan upang mas makita ng tao na nilalabag nga nila ang Diyos. Para mas maintindihan ng tao kung ano ba yung mga bagay na nilalabag nila sa kalooban ng Diyos. Maikukumpara po ito sa isa pong measuring stick o sa isa pong ruler, di ho ba? Upang malaman kung isang bagay ba ay kulang o sobra sa sukat. Kung ito po ba ay mahaba, kung ito po ba ay maiksi. Ang panapat po dyan para po ito ay masukat ay measuring stick. At kagaya nga po ng nabanggit ko po last week, ibinigay po ang kautusan hindi upang tayo ay makapamuhay ng perfect, na natutugunan po ang lahat ng mga ito. Na kapag tayo po ay sumablay po tayo kahit isa man lamang sa mga ito, tayo po ay mapapa sa ilalim po muli ng curse. Mapapa sa ilalim po tayo sa sumpa. Ibinigay po ito upang maging pamantayan o standard ng pamumuhay ng mga taong nananampalataya sa Diyos as a standard of living sa ating pong pamumuhay bilang isang Kristiyano. At wala po itong kinalaman sa ating pong kaligtasan. Ito po ay standard lamang po, sukatan ng pamumuhay ng mga Kristiyano. Wala pong kinalaman sa kaligtasan. Sa pamamagitan po ng kautusan, nakikita natin ang kalagayang hindi kayang takasan ni numan. Ang mga salitang alipin ng kasalanan o sa ibang salin po ay nakabilanggo sa kasalanan. Prisoner of sin na nakasaad po dito sa verse 22. Ito po ay nagpapakita ng ating kalagayang hindi po natin talaga kayang takasan. Kung pamilyar po tayo sa sitwasyon ng isa pong piitan o isa pong prison compound, at tayo po, imagine po natin na tayo po ay nasa loob nito. Para tayong mga taong naninirahan sa isa pong lungsod na napapaligiran po ng mataas na pader, na kung magtangkaman po tayong lumabas, ay hindi po tayo basta-basta makakalabas sapagkat ito po ay napapaligiran
ng napakaraming jail guard. At doon po sa mga ibabaw nga po ng mga pader ay meron po akong mga bakod na tinik na meron pong kuryente. At yun naman po mga jail guard, meron po mga armas. Paano ka basta-basta makakatakas sa ganun po sitwasyon? Ano po? Ibinigay po ito sa atin ng Diyos, again, ano po? Ito pong kautusan upang maipakita sa atin ang kalagayang dulot ng ating pong paglabag. At tayo po ay bilanggo sa kasalanan. Sa ngayon po, maraming tao pa rin po ang mapapansin nating mukha namang kampante sa buhay, gayong sila naman po ay pawang mga hiwalay sa Diyos at wala pong relasyon sa Panginoong Hesukristo. Inaakala po nilang ayos naman ang lahat dahil maganda naman po ang kanilang buhay. Maganda po yung kanilang pong trabaho, maayos ang kanilang pamilya. Ang katwiran pa nga po ng iba, relihiyoso naman sila. Ngunit kung ang bawat isa po sa kanila at maging tayo man po ay titingin sa isang pamantayan ng pamumuhay, makikita nila at makikita rin po natin kung gaano pa rin po tayo kakapos sa pamantayan ng Diyos. Gagamitin po natin pamantayan yung pong kautusan, makikita pa rin po natin kung gaano po tayo kakapos sa pamantayang ito na binigay ng Diyos. Yes, mga kapatid at mga kaibigan, ibinigay po ng Diyos ang kautusan upang ipakita sa atin ang ating pagiging mga suwail, pagiging mga sinungaling, pagiging mga mapanira sa ating kapwa, pagiging mga makasarili, pagiging mga materyoso, at iba pang mga bagay na makikita natin na tayo ay hindi nakakatapat sa pamantayang isinet ng Diyos para sa atin. Dahil dito po ay nakita natin na tayo pala ay pawang mga nakakulong sa ating mga kasalanan. At wala talaga tayong magagawa kung sa ating mga sarili lamang. Sa pamamagitan po ng kautusan ay nakita natin ang ating pangangailangan ng tagapagligtas. Dahil nga po, nakita po natin na hindi po tayo makapantay man lamang doon po sa standard na ibinigay ng Diyos. Kailangan po natin, kasunod po nito ay nakita po natin na kailangan pala natin ng tagapagligtas. Kung sa mga kulungan po ay may mga nakakatakas, gamit po yung mga magkakaibang kapamaraanan. Yung pong kahit po simpleng lagare o maliit na nylon, unti-unti po nila itong nagagamit na pang putol ng rehas o kaya pang hukay ng lupa. At kung nakakapanood nga po kayo ng mga pelikula po, sa ganung mga kapamaraan ay marami po ang nakakatakas sa mga bilanggo. Ngunit dito po, kung ang ating pong titignan, itong pong talatang ating pong binibigyan ng pansin, maliwanag po na naistukoy ni Pablo na ibinigay po ng Diyos ang kautusan upang ipakita sa atin na ang kasalanan ay hindi matatakasan ni numan. Ano man po ang ating gawin, ano man kapamaraan ng ating pong gawin, hindi po tayo makakatakas sa kasalanan. Dahil po sa kautusan, hindi lamang po natin nakita ang ating mga kaaba-abang sitwasyon, kaaba-abang kalagayan, at kalagayang hindi matatakasan. Nakita rin po natin na wala tayong ibang matatakbuhan kundi ang nag-iisang tagapagligtas. Walang iba kundi po ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang tulay na nagduduktong sa pangako ng Diyos patungo sa katuparan nito. Again, po ang Panginoong Hesukristo ang nagsisilbing tulay na naghuhukpong sa pangako ng Diyos patungo po sa katuparan nito. At dahil dumating na nga po ang Panginoong Hesukristo, siya nga po ay nagkatawang tao, natawid na po yung pong pagitan na ito. Yung pong separation ng tao sa Diyos at ang pangako ng Diyos, ang restoration of relationship
ay nagkaroon po ng katuparan sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Again, andyan po ang kautusan, tinupad po ng Panginoong Kristo ang kautusan na siyang naging dahilan upang muli po tayong maiugnay sa ating pong Diyos. At ang susi po ng ugnayang ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Let us summarize the main points that we have already discussed. Ibinigay po ng Diyos ang kautusan sa tatlong kadahilanan. Una po, ito ay pagpapatibay sa nauna na niyang pangako. Pangalawa, ito po ay bahagi ng katuparan ng kanyang pangako. Part ng fulfillment ng promise ni God. Pangatlo, ito po ang kapamaraanan upang masigit nating maunawaan ang kahulugan ng salitang kasalanan. Sa pamamagitan po ng kautusan, naging malinaw kung ano talaga ang kasalanan. Sa pamamagitan po ng kautusan, ay nakikita natin ang ating kalagayang hindi kayang takasan ng sinuman. At sa pamamagitan po ng kautusan ay nakita natin ang ating pangangailangan ng tagapagligtas. Mga kaibigan, mga kapatid, kautusan o pangako, saan mo isasandig o saan mo patuloy na isasandig ang iyong pananampalataya? Bilang mga Kristiyano, natanong na po ba natin ang ating mga sarili kung tiyak tayo sa ating kinalalagyan sa buhay? Ito ba ay solido at hindi guguho sa anumang lindol o bagyo o pagsubok, trahedya na dumaraan at daraan pa sa ating mga buhay? Mga kapatid, dapat ang sagot po natin dapat ay nakatitiyak tayo sapagkat ang kinatatayuan po natin ay dinisenyo ng Diyos na matatag. Hindi dapat nagigiba, hindi dapat natutumba. Dahil ito po ay naaayon sa kanyang pangako. Kung ito po ay gawa-gawa lamang ng tao, tulad ng mga twisted doctrines na nagsasabi pong ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang po ng gawa, o kaya naman po ay sa pamamagitan ng gawa at pananampalataya, hindi po mananatiling nakatayo ang kinalalagyan po natin. Maaring anytime ito po ay bumagsak. Ngunit kung ito po ay nakabatay sa hindi nagbabago at hindi nasisirang mga pangako ng Diyos, may katiyakan tayo na anuman po ang mangyaring sigalot, anuman mga kaguluhan ang maranasan natin sa ating pong kapaligiran, mananatili po tayong nakatayo sa isa pong matibay na pundasyon. Hindi po ito magbabago dahil ang katuparan nga po nito ay sino? Ang katuparan po nito ay ang ating Panginoong Hesus na ating pong pinaglalagakan ng ating pong pananampalataya. Kautusan o pangako? Yes, mga kapatid. Nariyan ang kautusan upang maging gabay natin sa buhay. At sa bawat pagkakataon na nagagawa po natin ang kautusan, ang Diyos po ay napapapurihan. Nabibigyan po natin siya ng kaluguran. Ngunit tandaan po natin na hindi naman po natin ito ganap na matutupad kung sa ating sarili lamang. Talagang sasablay at sasablay pa rin po tayo. Ngunit dahil po sa Panginoong Hesus na nagkatawang tao, perfecto po niyang na-fulfilled ang kautusan para sa atin upang ganap na tayong makalaya sa sumpa. Again,
Lahat po tayo ay sasablay sa pagtupad po sa kautusan. Ngunit ang Panginoong Yesus ay mayroon pong pangakong tiyak na ang kaligtasang kanya nang ibinigay ay hindi niya kailanman babawiin. Kaya nga sa lahat po ng pagkakataon, ano po ang dapat natin gawin? Tayo na pong sumandig sa pangakong ito ng Panginoong Yesus. Pananampalatayang nakasandig sa pangakong tiyak. Tayo po ay manalangin. Father God, salamat pong muli sa mensahe ng Aklat ng Galacia. Dito po ay maliwanag po namin nakita kung ano po ang koneksyon ng kautusan at ng pangako. Salamat nga po, Panginoon, sapagkat hindi na po kami kailangang mamuhay sa kautusan. Although kailangan po namin itong gamitin bilang standard ng aming pong pamumuhay. Ngunit salamat nga po, Panginoon, sa katotohanan na kung kami man po ay nagkakamali, patuloy po na nakakagawa ng kasalanan, ang iyo pong pangako ng eternal na kaligtasan, kailanman ay hindi niyo po binabawi. Sapagkat ito nga po, yung pong kautusan na fulfilled dahil po sa pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo na nabatay doon sa krus, hindi po para sa kanyang sarili, kundi para po sa amin. Salamat po sa relasyon na meron po kami sa Panginoong Jesucristo, sapagkat natawid nga po yung pong pagitan. Nagkaroon po ng koneksyon yung pong kautusan at yung pong pangakong tiyak. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy nawa itong makita rin ng ibang mga tao. Nang sa gayon, sila din po ay maglagak ng pagtitiwala sa ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Lord, salamat po. Patuloy mo nawang payabungin ang mga salita mong ito sa aming mga puso, upang sa gayong, Panginoon, ay mas lalo pang tumibay ang aming pananampalataya sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ibinabalik po namin ang lahat ng papuri sa iyo. Mga kapatid, patuloy nawang sumainyo ang kapayapaang nagmumula sa Diyos Ama, ang kagalakan sa ating puso na dulot ng ating pakikipagkaisa sa ating Panginoong Jesucristo, at ang patuloy na pakikipisan ng Diyos Espiritu. Amen.
na